Run, Sara, run! Yan po ang bagong sigaw ng taong bayan. Run, Sara, run! At hindi po yan yung pagtakbo niya bilang presidente sa 2028. Yan po ay takbo, Sara, bilis, magtago ka na. Takasan mo itong pananagutan mo dahil allergic ka sa accountability, di ba? So ito na ang pagkakataon mo to run, Sara, run. Hindi ba nakakahiya po? Buong Pilipinas nakita ang kaduwagan ng isang Sara Duterte. Akala ko ba matapang ka? Meron ka pang bloodbath. Meron ka pang handang-handa kaming humarap. Natandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte noong August 7, 2025. Sabi niya, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Ito yung sinabi ni Sara Duterte last year para daw makita ng lahat, nating lahat, ang mga ebidensya from the prosecution and the defense. O ano ngayon? Bakit tinatakbuhan ninyo? Kayo, kasi ikaw sa kayong 16 mong magagaling na mga abogado, ito lang ba ang kayang gawin para sa'yo? Ang tulungan kang tumakbo? 16 na nga sila eh. Eh ikaw, di ba, abogada ka rin? Bakit ganito na ang kaya ninyo? Hindi ka ba kayang ipagtanggol nitong 16 na to at kailangan nyo pang mag-resort sa kung ano-anong dahilan para lang maiwasan itong impeachment na to? Tingnan nyo ha, hindi sila umattend doon sa hearing kanina. Pero, nagpa-press con sila. At sinabi ng isa sa kanyang abogado, we cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. Yan po ang sinabi ni Attorney Sheila Sison. Pero ang sinabi niya, that we think is unconstitutional. Nasa isip nyo lang yan. Eh, ang impeachment proceeding po ay nasa konstitusyon. So ano ang sinasabi ng mga abogado ni Sara na hindi daw sila pwede mag-participate sa isang bagay na para sa kanila or sa isip nila is unconstitutional. Yan daw mini trial na yan. Wala daw dapat yan. Hindi daw pwede yan. Di ba yan din ang sinabi ni Guanzon? Sa Senado lang daw pwede yung trial na yan. Eh hindi ba nga Supreme Court na mismo ang nagsabi na dyan pa lang sa House of Representatives maglalabasan na kayo ng inyong mga resibo, ng inyong mga ebidensya, ng inyong mga witnesses para malaman ng lahat. At dahil ito ay televised na at nasa social media na, malalaman agad ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo, ang prosecution o ang defense. Pero dahil sa takot nila, oo, sa takot ni Sara Duterte at nung 16 niyang abogado na magagaling kunyari, mga dekampanilya, mga matatalino, pero ang ginusto nila ay takbuhan ni Sara Duterte yung impeachment. So hindi kaya dapat palitan ni Sara Duterte itong 16 niyang abogado? Ang yabang ni Sara Duterte na 16 yung kanyang mga abogado na hindi ba pinagdududahan ng taong bayan. Akala ba namin magkano lang yung nasa salin ni Sara Duterte? Pero bakit 16 yung kanyang abogado? And to think, malaki na yung gastos nila kay Attorney Kaufman sa ICC. So nakita ninyo, pinipilit pa rin nilang ikutin ang isipan ng taong bayan para sabihin na unconstitutional daw itong constitutional na proseso. Dahil ang impeachment po, kahit na pagbalik-balik na rin pa ng mga abogado ni Sara Duterte, ay nasa constitution yan. So, paano magiging unconstitutional? Kasi wala daw jurisdiction at kung ano-ano pang mga dahilan nitong mga abogadong hindi kayang ipagtanggol si Sara Duterte. Bakit? Dahil ba alam ninyo na talagang mabibigat yung mga akusasyon at mabibigat yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte at kahit na anong galing din yung 16 na abogado, hindi kayo mananalo. Yan po ang ipinakita nyo ngayon na in-intimidate nyo lang yung prosecution nung sinabi nyong 16 ang abogado ni Sara Duterte. Yung pala, puro bahag ang buntot, ni hindi kayo maglakas ng loob paharapin si Sara Duterte dahil kahit na isa sa 16 na abogado, hindi rin sumipot. So ano ang nangyari kanina?
mukhang ipapasabina itong mga abogado nila. So dahil hindi sumipot si Sara Duterte at ang kanyang mga tagapagtanggol ba ang tawag dyan? O tagapagtago? O tagapag-udyok na tumakbo, natakbuhan yung kanyang pananagutan. Ilan po sa napag-usapan kanina sa House ay isasabina ang Philippine Statistics Authority para maglabas ng kanilang civil registry records para sa mga naging recipient ng confidential funds. Malalaman natin kung sino si Mary Grace Piatos at ang kanyang mga barkada. Isasampi na rin yung records sa NBI investigation sa naging pagbanta ni Vice President kay PBBM. Motion din to subpoena ang SALN o yung Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng Vice President. Isasampi na rin yung findings ng House Good Government and Public Accountability Panels noong 2024 inquiry sa budget na ginamit ng Office of the Vice President and Department of Education during the term of Vice President Sara as Education Secretary. Isasampi na rin ang kanyang abogadong si Michael Poa. Isasampi na pa rin ang BIR at ibang tax records ni Vice President at nung kanyang asawang si Manasseh Carpio. Isasampi na din ang SEC records o yung Securities and Exchange Commission records of the Vice President's businesses with her husband. At ang pinakamatindi at talagang kinatatakutan ni Sara Duterte ay ang pagsampina kay Ramil Madriaga. Ito po ang sinabi ni Attorney Jinky Luistro. With 29 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is hereby granted. The Committee on Justice is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga and for the production of his affidavit dated November 29, 2025 and any other evidence in his possession. So ruled. So, yan. Diyan pa lang kay Ramil Madriaga, may tulog na si Sara Duterte. Pero siyempre, magdadahilan si Sara Duterte. Palalabasin pa rin niya na tama siya. Yan talaga ang isipan ng taong, ano ba yung sabi sa atin ng mga netizens na sumagot sa akin? Narcissistic. Nakikita ang mali ng iba, pero yung mali niya, yung pagkukulang niya, hindi niya nakikita. Sabi kasi ni Sara Duterte, muli, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Di ba? Ginagamit na naman nila yung gera sa Middle East. Pero tandaan ni Sara Duterte, kapakanan din ng milyong-milyong Pilipino na hirap ng makarinig ng explanation mo tungkol sa budget na winaldas mo in 11 days. Sabi pa niya, ang impitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Pero narinig na po natin si Atty. Luistro kanina, ipinaliwanag niya na doon sa isang impeachment. Kanino ba to? Kay Sereno? Na kapag hindi ka umatid, ganito ang mangyayari. So, siyempre, itong kampo ni Sara Duterte, babaluktutin talaga ang batas para lang makaiwas sila. But this time, hindi na po siya makakaiwas. Yan pong mini trial na yan, yan po ay naaayon sa sinabi ng Supreme Court. Sa tingin ninyo, hindi pag-aaralan mabuti ng House ang kanilang magiging hakbangin? Kasi alam nila, itong si Sara Duterte at ang kampo niya, dudulog muli sa Supreme Court. Susubukan na naman nilang kunin bilang kakampi ang Supreme Court. Kaya kung ano-anong palusot na naman ang kanilang ginagawa. So, akala ko ba, bloodbath ang gusto ni Sara Duterte? Bakit absent? Isa lang po ang pagpapatunay dyan. Takot si Sara Duterte malaman nating lahat ang katotohanan. Dahil kapag lahat ng yan ay nabulgar at lumabas sa impeachment trial na to, tapos na po ang pangarap ni Sara Duterte na maging presidente sa 2028. At tandaan po natin, isa sa magiging pambungad na witness ay si former Senator Sonny Trillanes.
na magtataka kayo kung si Ramil Madriaga ay nademanda ni Sara Duterte dahil sa mga pahayag ni Ramil Madriaga, bakit si Sunny Trillanes hindi nila mademanda? Kung ano-ano na ang pinagsasasabi nitong si Trillanes laban sa mga Duterte, bakit hindi nila makanti si Sunny Trillanes? So sa nangyari pong pandinig ngayong araw na to at sa pagtakbo muli ni Sara Duterte sa responsibilidad, sa pananagutan, sa accountability, nabubuo na po sa isipan ng tao na si Sara Duterte ay guilty. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.